Kasabay ng paghahanap ng pulisya kay Pastor Apollo Kibuloy at iba pang akusado, nagbarikada ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. 18 ang inaresto ng mga pulis, nasasapahan daw nila ng obstruction of justice. Ang KOJC naman, magsasampa rin daw ng reklamo. Saksi, si Rafi Tima. Sabado ng madaling araw nang simulang pasukin ng pulisya ang compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Bitbit nila ang alias warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy at iba pang mga akusado sa mga kasong child abuse at Anti-Trafficking in Persons Act. Hindi na kami papayag, magkamatayan tayo! Tiwala ang pulisya na nasa loob si Kibuloy at ang mga akusado. Nandyan yan. Tinatago lang nila. Sa gitna ng operasyon, isang miyembro ang nasawi ng atakihin sa puso. Nagpatuloy hanggang linggo ang paghahalughog sa compound. Target nilang mahanap ang mga tagu-umanong compartment. Ayon sa Davao Regional Office, may nadetect na mga tibok ng puso ang kanilang radar sa isa umanong underground bunker sa compound ng KOJC. Hindi pa nila nakikita ang lagusan papasok sa bunker. Nasagip naman ng PNP at DSWD sa loob ang dalawang biktima umano ng human trafficking na itinanggi ng legal counsel ng KOJC. Kagabi, nagkaroon ng prayer rally ang mga miyembro ng KOJC sa harap ng kanilang compound sa Davao City. May nagsunog pa ng gulong na ayon sa mga pulis ay gawa ng mga miyembro ng taga-KOJC. Isang lalaki ang inaresto dahil sa mga dala nitong gulong sa sasakyan na hinihinalang susunugin din. Giit naman nagrally dahil ito sa pagtitirgas umano ng mga pulis, bagay na pinabulaanan ng PNP. Sa hanay naman ng mga pulis, may 6 na naiulat na sugatan ayon sa Police Regional Office 11. Naglagay din ang mga miyembro ng KOJC ng mga barikada sa highway. At itinaboy ang mga sasakyan kabilang ang mga patrol car. Ang rally umabot sa main entrance ng Davao International Airport, kaya marami sa mga pasahero ang naglakad na lang. Hassle kay first time na ko otro pagbalik daan sa Davao niya. Di ko kasakay, di padulong dito, padulong ko sa Tagum. Saan kami ngayon papunta? Puro close. Isang tao lang hinahanap. Bakit kami lahat apektado? Apektado rin ang mga commuter na papasok sa trabaho. Nahasol kayo kay di may makatrabaho halos kay way masakyan. Hanggang kanina, naroon pa rin ang barikada at nang buwagin ng pulisya, nauwi ito sa sakitan. Unti-unting binuwag ang kanilang hanay gamit ang riot shield. Ayaw natin! Wala tayo laban ba? Ang ilan sa mga miyembro, hinila, kinaladkad at pinadapa. Ilan naman sa nagbarikada ang nambato ng upuan at bote. Kasabay ng pagbabarikada ng pulisya sa lugar, ang pagtanggal naman sa mga inihambalan ng mga miyembro sa National Highway. 18 KOJC members ang hinuli ng pulisya na sasampahan daw nila ng obstruction of justice. Ang KOJC naman, magsasampa rin daw ng reklamo laban sa mga pulis ayon kay Attorney Israelito Torion. Pati sa Maynila, nagkilos protesta ang mga taga-suporta ng KOJC. Naglakad at nagtipon sila sa liwasang Bonifacio. Dumating dito ang dating tagapagsalita ng Administrasyong Duterte na si Attorney Harry Roque at maging si Sandra Cam. Napakalawak na paglalabag sa karapatang pantao na ito. Inalmahan din ni Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte ang marahas umanong operasyon ng pulisya. Pero giit ng PNP, ang PNP po ay sinunod naman po yung mga legal protocol at pati yung ating police operational procedure pagdating nga po sa implementation ng warrant of arrest against kay Pastor Kibuloy at 4 pa. Binigyang diin din ng Executive Secretary na hindi totoo ang mga akusasyong politically motivated ang mga hakbang. Alam mo, madaling sabihin na politically motivated pero hindi naman totoo. The law must take it. Meron namang process dyan. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Sabi naman ni Davao City Mayor Sebastian Duterte, iginagalang niya ang pagpapatupad ng arrest warrant ng pulisya. Pero tila hindi raw nasusunod ng PNP ang maayos at legal na paghahain nito dahil sa paggamit nila ng dahas at di otorisadong pag-okupa sa compound. Kinikilala rin daw niya ang karapatang magprotesta ng mga miyembro ng KOJC pero hiling niya na gawin ito sa mapayapang paraan. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.